Coraline! Ganun na lang ang gulat nilang dalawa na bigla na lang may nagbukas ang pinto ng kwarto at pumasok sa loob ang kanyang ama kasama si Israel, ang secretary at bodyguard nito. Pareho sila ni Densyo na abala sa pagbabalat ng orange nang dumating ang kanyang ama. Dad? Gulat niyang sabi at napatayo. What are you doing here? Are you really going to ask me that stupid question, Coraline? Ikaw, anong ginagawa mo dito kasamang walang kwentang lalaking yan? Napatigil si Densyo sa pagkain ng orange. Kagat lang nito ang orange, ngunit gulat na gulat habang nakatingin sa ama ni Cora, na bigla na lang nanduro. Sa isip ni Densyo, ay ano bang ginawa niya at dinadamay bigla siya ng ama ni Cora? Siya nga itong naagrabyado. Sino bang walang kwentang lalaking yan? At lagi ka na lang nandito para bantayan siya. Galit na galit pa rin ang ama ni Cora. Si Densyo naman ay takang-taka pa rin habang humuhuya. He is my husband. Matapang na sagot naman ni Cora na sa mga oras na yon, iyon na lang ang tanging naisip niya para tigilan na siya ng ama niya at lalaki na gusto nito para sa kanya na sobra namang obses sa kanya. Sa gulat ay napaubo-ubo si Densyo at nabulunan pa ng sariling laway. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Kuya, dito lang po ako sa kanto. Sabi ng babae na pasahero ni Gaudencio de la Vega. Kaya agad naman na pinarada ni Densyo ang pampasahero niyang tricycle sa may kanto. Ito ang bayad kuya oh. Tinanggap ni Densyo ang 500 ng babae at napakamot siya sa kanyang ulo. Naku miss, wala pa akong panukli dito. Ikaw pa nga lang ang pasahero ko ngayong araw. Matamis naman ang umiti sa kanya ang babae. Keep the change na lang kuya. Pampaswerte mo na rin yan ngayong araw. Kaya mas lalo lamang na napakamot sa kanyang ulo si Densyo. Ha? Sigurado ka ba dito, miss? Masyadong malaki ang halaga na to. Baka naman kailangan mo pa to. Hindi ko naman sobrang kailangan ng pera ngayon, tsaka sigurado naman na marami pa ako magiging pasahero ngayon, lalo pat nagsisimula pa lang naman ang araw ko. At kung talagang wala kang bariya, magpapabariya na lang muna ako saglit. Hintayin mo na lang muna ako dito, ha? At babalikan kita. Para talaga yan sa'yo, kuya. Ibinibigay ko na sa'yo. Sabi ng babae. Mukhang mayaman naman itong babae. Halata sa suot nitong mga alahas pero hindi niya pa rin matanggap ang pera. Sa isip kasi ni Densyo ay baka pinaghirapan din ng babae na kitain ng salapi na yon tapos ay tatanggapin niya na lang ng libre. Maraming salamat ha, miss, pero pasensya na talaga at hindi ko talaga matatanggap to eh. Sandali, intayin mo lang ako dito ha. Huwag ka munang umalis. Bumaba na si Densyo sa tricycle niya at humanap ng tindahan na mabuti na lang at meron sa malapit. Miss, baka pwede namang magpabarya dito? Sabi ni Densyo sa tendera. Ay nako, wala po akong barya riyan. Kakabukas ko pa nga lang ng tindahan ko, wala pa nga akong buena mano eh. Medyo masungit na sagot ng babae. Bahagya namang napakamot si Densyo sa kanyang ulo. Sige, pabili na lang pala ako. Anong bibilhin mo? Medyo masaya na ang tono ng boses ng babae. Umaliwalas na rin ang mukha nito lalo na nang masilip niya ang itsura niya. Cobra na lang, sagot niya. Okay, sige, sandali lang at kukunin ko ang cobra mo. Mabuti na lang at hinintay nga siya ng babae at hindi nito iniwan ang sukli sa kanya. Sa ilang taon ng pamamasada ni Densyo ay hindi na talaga bago sa kanya ang may mga nagbibigay ng tip. Minsan ay tinatanggap niya at minsan naman ay hindi. Lalo na kung malaki ang halaga, tulad na lang nung babae kanina. Sa totoo lang, hindi naman talaga nila kailangan magbigay ng tip sa kanya ng mga pasahero niya. Sadyang ang iba ay mapilit lamang. Marami rin kasi mga nagagwapuhan sa kanya, kaya halos lahat ng kung ano-anong meron sila ay gusto na nilang ibigay sa kanya. Sa katunayan ay madalas nga siyang pagdiskitehan ng mga tambay sa kanto, lalo na ng mga bakla sa kanto. Pati na ng mga marites ng mga tambay sa tindahan ay napapahanga sa kanya. Walang masabi sa panalait maliban na lang sa pihikan daw sa babae.
Gwapo kasi siya. Kaya kahit sino ay mapapalingon at hanga kapag dumaraan na siya, kaya nga madalas ay punuan ng tricycle niya. Gusto kasi nila na masilayan siya dahil para sa mga tao na humahanga sa kanya, makita lamang siya ay buong buo na ang araw nila. Manong, ano raw po number niyo? Sabi ng ate ko. Tanong ng isang batang lalaki na nakasakay sa likod niya. Ha? Bakit daw? Pinapahingi niya po sa akin eh. Kaya niya nga po ako pinasakay dito sa tricycle niyo kahit wala naman po akong pupuntahan. Natawa na lang si Densyo sa sinabi nitong bata na sa hula niya ay nasa mga 8 taong gulang pa lamang ang edad. Sabi niya rin po, siya na pong bahala sa load ninyo. Basta maging mag-text meet lang daw po kayo. Ano po bang number ninyo? Nako, pasensya na at naiwala ko kasi ang cellphone ko kaya wala akong ginagamit ngayon. Pagsisinungaling niya. Pero ang totoo ay ayaw niya talagang ibigay ang cellphone number niya. Mga taong malapit lang sa kanya ang hinahayaan niya na makakuha ng number niya. Ang resulta ay nagkakamot sa ulo na bumaba ang bata sa tricycle niya. Hindi niya na lang din ito pinagbayad. Kawawa naman kasi at napag-utusan pa. Tanghaling tapat na noong bumalik na si Densyo sa paradahan ng tricycle. Mataas ang sikat ng araw kung kaya ay tagaktak din ng pawis sa kanyang noo. Oh, nandito na pala si paring Densyo eh. Hiyaw ng isang tricycle driver. Magandang tanghali din sa inyo. Pagbati niya sa kanina. Nang maiparada niya na ang kanyang tricycle ay ginamit niya ang puting towel na nakasabit sa balikat niya para punasan ng pawis sa mukha niya. Kamusta ang pasada, pare? Tanong sa kanya ni Albert. Tricycle driver din na medyo mahilig sa chicks. Ayos naman. Tumal ng pasahero ngayon palibhasa, mainit. Sabi niya sabay baba sa tricycle niya. Kaya nga takot pang maglabasan ng mga tao ngayon dahil sa sobrang init ng panahon. Naiiling si Albert. Kailangan ko pa naman makarami ngayong araw dahil may date pa kami ng baby loves ko. Ha? Na naman? Parang araw-araw na lang yata kayo nagdi-date Natatawang sabi naman ni Densyo. Oo, ganun talaga pag nagmamahal Densyo. Palibasa, hindi mo pa kasi nararanasan. Tumawang sabi ni Albert. Nginang yan, Albert. Kala ko matinik ka sa chicks. Tanga naman pala sa chicks. Anas din ni Drugo habang nakaupo sa isang balak. Bakit? Tumatawa na tanong ni Densyo. Paano kaya? Gusto na marami siyang pasahero kasi uubusin ang pera niya sa syota niyan. Ang gusto, sa Wolfgang sila magdi-date. Naku, namumulubi na nga ang hayop. Hindi naman Tsaka mahal kaya ako ni Maris kaya sa mamahaling lugar niya rin ako dinadala. Pagtatanggol naman ni Albert. Anong mahal? Mahal huhututan ng pera. Kasi tanga. Humahalakak si Drugo. At ganoon din maging ang ibang mga tricycle driver pati na rin ang mga pasahero. Napakamot naman si Albert sa ulo. Si Densyo ay napailing na lamang. Natawa rin at tinapik niya ang balikat ng kaibigan. Naniniwala si Densyo na sadyang may mga tao talaga na kayang magkaroon ng kapansanan basta pagdating sa pag-ibig. Katulad na lang ni Albert. Hindi naman ipinanganak na bulag pero nagbubulag-bulagan sa mga red flags ng nobya niya dahil lamang sa mahal daw nito ang nobya. May mga tao naman na matatalino na bigla na lamang nagiging tanga at bobo pagdating sa pag-ibig. May mga tao naman na hindi naman lumpo pero hindi mo mawari kung bakit hindi magawang makatakbo palayo sa mga abusive at toxic nilang partners. Siguro sadyang ganon lang talagang pag-ibig. Makakaya ka nitong bigyan ng kahit anong kapansanan kahit ipinanganak ka naman ng may maayos na kondisyon. Densyo, bakit hanggang ngayon wala ka pa ring jowa? Malanding tanong sa kanya ni Carlo. O ngayon ay si Carla na. Isa ito sa may-ari ng salon na katapat lamang ng terminal ng tricycle. Kapag nakikita ng mga ito na nakatambay pa siya at nag-aantay ng mga pasahero, nilalapitan siya ng mga ito. Wala pa, single pa ako. Wala pa kasi ako nagustuhan sa ngayon. Sagot niya naman. Halata naman sa 3 bakla na kinikilig ang mga ito dahil sa sinabi niyang single pa siya. Alam naman na siguro ng lahat na ang 3 na ito ay may crush sa kanya noon pa man. Kahit nga si Densyo ay pansin yun. Talaga? Bakit wala pa? Kinikilig pa rin na tanong ng isa pang bakla.
Ewan ko, hindi ko pa siguro nakakatagpo ang taong magugustuhan ko. Sagot niya. Sino ba naman kasi ang babae na magugustuhan mo? Tanong niyang muli. Nagkibit-balikat ang si Densyo. Kung sinong ibibigay ng Diyos, tatanggapin ko. Sa edad na 32, hindi niya pa rin minamadali ang pag-ibig. Para kay Densyo ay makakapaghintay pa naman ang pag-ibig na yan. Naniniwala kasi siya na mas masarap kapag hindi minamadali at hinahayaan na lang na kusang dumating. Batid ni Densyo na may nakalaan ng Diyos na isang tao para sa kanya kaya hahayaan niya na lang hanggang sa bigay na ng Diyos ang tamang panahon para magtagpo ang landas nilang dalawa. At kung sakali man ngayon na ang araw na yon, aba, sobrang malugod niya iyong tatanggapin. Wala naman kasi siyang pinipili o hinihintay na tamang panahon o kaya naman oras. Kung kailan nang ibibigay ng Diyos ang para sa kanya, tanggap niya. Sabi nga ng iba, masyado pa raw na pinapaubaya sa Diyos ang love life niya. Pero iyon naman kasi talagang paniniwala ni Densyo noon pa man. Tsaka iyon naman kasi ang totoo, na hindi lamang matanggap ng iba ang lahat ay nakadepende sa Diyos at kailangan lamang natin na magtiwala sa Kanya. Alam mo, kaya siguro hanggang ngayon ay single ka pa rin kasi ako talagang para sa'yo. Sabi naman ng isa pang bakla, Stacy daw ata ang pangalan nito. Hoy, tsaka ano sinasabi mo na ikaw ang para kay Densyo? Ako ang para sa kanya, no? Asik naman ng isa. Kaya namewang ang isa pa. Mga tsaka, ako ang para kay Densyo kaya tigilan niyo ng pag-a-assume ninyo. Hanggang sa nagkainitan na lamang tatlo at naipit na nga si Densyo. Napakamot siya sa kanyang ulo at tiningnan ng mga kasamahan para humingi ng tulong. Subalit sa halip na tulungan siya ay nagawa pa siyang pagtawanan ng mga gago. Umatras na lamang si Densyo at habang hindi papansin ng tatlo dahil abara pa rin sa pagtatalo, tumakas na siya mula sa kanila at sakay ng tricycle niyang second hand, umalis na siya roon. Talaga yun si Densyo, tinakasan ba naman ng nag-aaway dahil sa pag-aagawan sa kanya? Tumatawang sabi ni Anton. Ay kahit naman ako, tatakas din eh. Tumatawa din na sabi ni Pietro. At mas lalo lamang na nagtawanan ng mga tao roon sa terminal noong matigil na sa pagtatalo ang tatlong bakla at napagtanto nila na ang lalaking pinag-aawayan nila ay tumakas na. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, halos nasanay na rin si Densyo na palagi siyang pinag-aawayan ng mga nag-aagawan sa kanya. Naaalala niya pa noong minsan sumali siya sa liga sa kanilang barangay. Napuno ng tao ang court noon sa maliit nilang barangay. Nag-aagawan sa kanya ang mga kababaihan at maging ang mga bakla na habal ng habal sa kanya kaya ang resulta, pati siya ay nabugbog nung magkagulo na. Mula noon ay hindi na ulit siya sumali sa liga nila. Baka tuluyan na siyang katayin ng mga tao sa sobrang gigil sa kanya. Date to marry, yang si Densyo. 'Di ba? Natatawa na sabi ni Nadja. Barkada ng mga kaibigan niya na kainuman nila ngayon. Kahit sinong babae o tao hang lumapit sa kanya, ay walang pag-asa eh. Kanina kasi ay may nag-ayang mga barkada niya na mag-inom at dahil nga sa barkada niya sila ay hindi naman tumanggi si Densyo. Pagod din siya sa pamamasada kaya ang pag-inom na lang ang gagawin niyang pahinga. Sus, yan pang si Densyo. Kahit 1,000 pa na naghagandahang babae siguro ang lumapit sa kanya, hindi pa rin niya papatulan o bibigyan man lang ng tsansa. Sabi naman ni Arnold, isa sa mga kaibigan niya. Napakamot na lang ng ulo si Densyo sa batok niya dahil siya na naman ang punteriya ng barkada niya. Ang daming may gusto magpalahi riyan kay Densyo para makuha ang mga anak nila. Ang abo niyang mga mata pero walang nagtagumpay, sabi pa ni Albert. Gag, naaalala ko na naman tuloy na pati yung anak ni Chief Madrigal, naku, nabaliw yun sa kanya. Ilang araw na hindi nakalabas ng bahay si Densyo doon sa takot na baka pikutin siya ng mag-ama. Sabi naman ni Drugo na halos kakarating lang galing date. Humalakhak din si Anton. Oo nga pre, naaalala ko rin yun. Halos mamuti ng mata ni Densyo dahil lang sa gutom dahil sa hindi siya nakapamasada. Kinuha ni Densyo ang takip ng bote ng iniinom nilang gin at ibinato niya iyon sa mga kaibigan. Tumigil nga kayo, tigil-tigilan niyo ako ah. Tatawa-tawa lamang sa kanyang mga barkada niya pero noong nalasing na, aba, biglang nasipagseryoso. Naging broken ang lahat.
Umiyak pa nga si Albert kasi break na pala sila ng girlfriend niya. Ang ending, si Densyo na naman ang naglinis sa kalat nila at baka mapagsabihin na naman sila ng asawa ni Anton. Sakat pa naman sa tenga ng boses noon. Oh, Densyo, tapos na ba kayo mag-inom? Tanong na asawa ni Anton nang makita siya na tapos na magligpit. Oo mare, blackout ng iba. Mauna na ako ha, maglilinis pa ako sa bahay. Oo siya, sige, ako nang bahala sa kanila. Ngumiti at nagpaalam na siya kahit maging sa barkada niya, natumba na talaga at parang hindi na kayang dumilat pa ang mga mata. Pagdating niya sa bahay niya ay agad na siyang nagsimulang maglinis. Kailangan niya maglinis ngayon dahil maaga pa lamang bukas ay magsisimba siya at pagkatapos ay tuloy naman siya sa pasada. At habang abala si Densyo sa paglilinis ay biglang may kumatok sa pinto ng bahay niya. Lumapit siya sa pinto at napabuntong hininga na lamang nang makita kung sino ang nasa labas. Pinapasok niya ito sa loob ng bahay niya at pinag-usapan na nila kung ano lang dapat nilang pag-usapan. Samantalang gano'n na lamang ang galit na nararamdaman ni Coraline Vitale nung malaman niya na pumayag ang kanyang ama na ikasal siya sa kanyang boss, ang president ng Gold Land Group. Pumayag ang kanyang ama na noon ay chairman sa nasabing kumpanya na ikasal siya kay Israel para lamang mas lalo pang tumaas ang posisyon ng kanyang ama sa kumpanya. Noon pa man ay inaasam-asam na talaga ng kanyang ama na tumaas ang posisyon nito sa kumpanya pero hindi niya lubos akalain na darating sa point na aabot sa desisyon na yon ang kanyang ama. Hindi mahal ni Cora si Israel at kahit isa pa ito sa pinakamayapan at gwapong lalaki sa mundo ay hindi niya ito mahal kaya hindi siya papayag na ikasal sa lalaki na yon, lalo pat alam niya kung gaano kasama ang ugali ng lalaking yon at kung gaano rin kababaero. She would never settle for that kind of guy. Noon pa ay alam na ni Cora na gusto siya ni Israel. Umamin din kasi ito sa kanya. Madalas itong magbigay ng bulaklak sa kanya kahit wala namang okasyon. O kaya naman ay laging gumagawa ng paraan para magkalapit sila. Mula nga siguro na makapagtapos siya sa pag-aaral ay binantayan na siya ni Israel. At isa pa yon sa mga hindi niya nagustuhan sa lalaki. Ang creepy ng ginawa nito. Maliban pa doon kahit sobrang open na ni Israel sa feelings nito para sa kanya, ay madalas pa rin itong magdala ng kung sino-sinong babae sa office at kung sino-sino na lang ang makalampungan. Hindi ako magpapakasal sa lalaki na yon, Dad. Mamamatay muna ako bago mangyari ang gusto ninyo. I can't marry that man. Iyon ang pagalit na sabi ni Cora sa ama bago siya umalis. Kaya ngayon ay walang direksyon siya na nagmamaneho. Hindi niya alam kung saan siya papunta. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay makalayo siya at mapalamig niya ang init ng kanyang ulo. Tawag pa rin ng tawag ang kanyang sekretary ng kanyang ama. Naiinis na kinuha ni Cora ang cellphone niya at tinurn off niya yon para hindi na siya makontak ng mga ito. Mas lalo lamang siyang nainis sa kakatawag nila sa kanya. Sa kanyang walang patutunguhang pagmamaneho, habang ang isip niya ay kung saang-saang lupalop ng mundo, hindi niya napansin ang pagsignal sa kanya ng isang tricycle na nagbaba ng pasahero sa tamang babaan. Huli na ang lahat dahil sa sandaling mapansin niya ang tricycle, ay sumalpok na ang kotse niya dito. Sa lakas ng impact, pakiramdam ni Cora ay nayanig ang buong mundo niya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang driver ng tricycle na ngayon ay nakahandusay na sa kalsada at duguan. Kumalabog ng malakas ang dibdib niya. Marami ng mga tao ang nagsilabasan sa kanilang tahanan para makita ang nangyari. Oh my God! Ang nasabi na lamang ni Cora sa sarili bago siya dali-daling bumaba ng sasakyan niya. Sir? Mabilis siyang nilapitan ng lalaki na nakahandusay na ngayon at na may milipit na sasakyan. Sir, are you okay? Miss, mukha ba akong okay sa lagay ko na to ngayon? Kahit pa nasasaktan at puno ng dugo ay nagawa ng lalaking sumagot ng pabalang. Tumawag kayo ng ambulance! Parang awa niyo na tumawag na kayo! Umiiyak na sigaw ni Cora sa mga tao na nakatulala lamang sa kanila. Hinawakan niya ang ulo ng lalaki. Kapag kuwan ay parang niyakap niya na ito. Takot na takot si Cora. Paano kung mamatay ang lalaking to dahil sa kanya? Hindi to pwedeng mamatay dahil sa kanya. Mas lalo lamang masisira ang buhay niya kung makakapatay siya. Kuya, please, huwag kang mamamatay. Ayoko makulong, please. Pakiusap niya sa lalaki. Miss,
Baka mag-meet na talaga kami ni San Pedro sa higpit ng pagkakayakap mo sa akin. Nahihirapan na sabi ng lalaki. Sa kanya lang di napansin na mahigpit nga pala ang pagkakayakap niya rito. Mabuti na lang at dumating din naman kaagad ang ambulansya at agad nilang naisakay ang lalaki na sa kabutihang palad ay nanatiling may malay. At dahil sa labis na pag-aalala at takot ay sumabay na rin si Cora sa ambulance. Hinayaan niya ang medical team na gamutin ang sugat niya sa noo na may tumutulong dugo dahil sa lakas ng pagkakauntog niya kanina sa manibela ng sasakyan niya. Habang ang lalaki ay nakahiga sa bed, si Cora naman ay nasa tabi lang nito. Kanina niya pang pinakikiusapan ng lalaki na huwag munang mamatay. Din siya nang iyak habang hawak niya ang kamay ng lalaki. Ilan sa medical team ay sinusubukang pakalmahin si Cora. Habang ang iba naman ay napapakamot na lang sa mga ulo nila. Gagi, miss, huwag ka nang umiyak dyan. Baka mamaya isipin nila na ako pang may kasalanan sa nangyari. Tsaka hindi pa ako mamamatay, ano? Sabi ng lalaki. But you're bleeding. Iyak pa niya. Malamang binangga mo ko eh. Tumilapon kaya ako kanina. Nahihirapan at inis pa rin na sabi ng lalaki. Pero tumigil ka na sa pag-iyak dyan. Nagmumukhang ako kasing may mali kasi sa ating dalawa, ikaw pa tong iyak ng iyak. Pero kahit anong sabi sa kanya ng lalaki na tumigil na siya sa pag-iyak, ay hindi pa rin talaga siya tumatahan. Sa halip tuloy na mag-alala para sa sarili, ay mas nag-aalala na siya sa kanya. Nurse, pakiano nga yung dilag? Baka naman mahimatay siya sa kakaiyak. Sabihin niyo na hindi pa naman ako mamamatay. At kung sakali man, mumultuhin ko na lang siya para hindi niya ako makalimutan. Sabi ng binata sa isang nurse na nakaupo ito sa wheelchair at itinutulak na ng nurse papasok sa ER. Narinig naman ni Cora ang sinabi ng lalaki pero hindi niya nalang pinansin iyon dahil masyado pa siyang nag-alala para dito. Lalo pa kitang-kita niya ang dugo mula sa kanyang mga gasgas sa tuhod at braso. Ma'am, para po sa inyo. Nilapitan siya ng isang nurse na may dala na kulay itim na t-shirt. Biglang nataop si Cora ang kanyang bibig. Pagkakita niya sa white t-shirt kaya gulat naman sa kanyang nurse. Bakit po ma'am? Nag-aalala na tanong ng nurse. Lumingalinga pa ito sa paligid para makita kung may hindi ba siya nakikita. That t-shirt. Sabay turo ni Cora sa t-shirt na dala ng nurse. At natatakot naman na tiningnan ng nurse ang hawak na t-shirt. Nag-angat siya ng tingin sa mukha nito. Bakit po ma'am? Ano pong meron dito sa t-shirt na to? Natatakot na sabi ng nurse. It's black, she said. Black means sad. Ang ibig sabihin ba nun ay mamamatay na yung lalaki na pinasok sa ER? Is he dead na ba? Oh my God, did I kill him? Mumultihin niya na ba ako? Napahawak pa si Cora sa kamay ng nurse na ilang sandaling natulala sa kanya. Is he dead na ba? Opo, ay naku miss, hindi pa po siya patay. Buhay pa po siya. Nagbibigay lang po talaga kami ng mga bagong damit dito para sa mga bantay ng patient. Lalo na kung basang-basa sila. O kaya naman ay katulad mo ngayon na maraming dugo ang suot. Paliwanag ng nurse. Bumaba ang tingin ni Cora sa suot niya at napagtanto na puno nga siya ng dugo. Magkahalong dugo niya at dugo ng lalaki. Tinanggap niya ang damit na nabigay ng nurse at nagpalit na siya. Chinek din ulit ang mga doktor ang lagay niya at ang sugat niya sa noo bago siya sinabihan na magpahinga na lang muna. Tinawagan na rin ni Cora ang mga kaibigan niyang si Seiya para may magbabantay sa kanya at si OA halos mahimatay pa nung sinabi niya na naaksidente siya. Pero kahit sino naman siguro ay mag-aalala rin, lalo na sa pagkakasabi niya na muntik na siyang makapatay. Girl, ano bang nangyari sa'yo? Maati na tanong ng best friend niyang si Sia nang makita siya. Gosh, bakit may stamp ka na sa noo? Gaga, anong stamp? Sugat yan. Napairap siya. Ano ba kasi yan? Akala ko talaga kanina mamamatay ka na kaya nagmamadali akong pumunta dito. Tinutubuan ka lang pala ng sungay. Humahalakak pa si Sia habang tinuturo ang bukol niya sa noo. Shut up, it's not funny kaya. Naiinis niyang sabi. Iniabot din ang kamay niyang bukol sa kanyang noo at napanguso pero ang bakla ay tawa lamang ng tawa sa kanya. Mahal ni Cora itong best friend niyang bakla dahil nag-iisa lang itong best friend niya at ito lang din ang nakatagal sa ugali niya pero
pag ganitong mga times talaga ay para bang ang sarap nitong kutusan o kaya naman ay bawian na lang ng buhay. Kapag silang dalawang magkasama ay talaga namang umiingay ang paligid dahil kahit wala naman nakakatawa ay tawa lang sila ng tawa. Tulad na lang ngayon, hindi naman nakakatawa ang sitwasyon niya pero nagagawa pa rin nilang tumawa. Nahawa na rin kasi siya sa kakatawa ni Seiya na para bang hindi kayang magseryoso sa buhay. Ma'am, maayos na pong lagay ng pasyente ngayon. Sabi sa kanya ng nurse na natanong niya kung kamusta na ba ang lagay ng lalaking nabangga niya. Pakiramdam naman ni Cora ay nakahinga siya ng maluwag sa sinabi nito. Mabuti na lang talaga at ayos na ang lagay ng lalaki. Kung hindi, abakay natuluyan na siya sa kakatawa niya at ipasok na sa mental hospital kasama itong BFF niyang sing OA ng nanay nito. Maraming salamat nurse, sabi ni Cora. Pwede ko ba siyang bisitahin mamaya? Opo ma'am. Babalikan ko na lang po kayo dito mamaya kapag pwede niyo na siyang puntahan sa kwarto niya. Nagpasalamat na rin si Cora sa nurse at hinintay na makalabas ito. Nung sila na lang ni Sears ang naiwan sa kwarto ay hinampas ito sa braso. Kaka, buti na lang talaga at hindi ka nakapatay. Naku, hindi kita mai-imagine na naghihimas ng rehas, girl. Baka awayin mo lang mga bantay mo ron sa sobrang pagiging perfectionist mo sa mga bagay-bagay. Mabuti na nga lang talaga. Sang-ayon niya naman. Malapit na pa naman ang Pasko. Kung sakaling namatay nga yung lalaki, baka sa kulungan siya magpapasko. Paglipas ng ilang oras ay bumalik na ang nurse at sinabi na nailipat na sa private room ang lalaki at pwede na nila itong madalaw kaya agad niya nang pinuntahan ng lalaki sa kwarto nito. Pagpasok pa lang niya sa kwarto ay ang matalim na titig na ng binata ang sumalubong sa kanya. Mabuti naman at hindi ka namatay. Masayang sabi niya sa lalaki na inirapan siya. Tumuloy siya sa paglakad papunta sa tabi ng kama nito. Akala ko kanina mamamatay ka na. Ang sungit ng itsura ng lalaki na to. Siya na nga ang nagbagandang loob na makipag-usap. At kung ibang tao lang siya, baka hindi niya na ito tinulungan ng nabangga niya ito at diretso takbo agad. Pero siya ay tinulungan niya kaagad. Hindi niya ito iniwan. Iniyakan niya pa nga eh. Hindi ako mamamatay sa pagkakabangga ng kotse mo sa akin. Mas mamamatay pa yata ako dahil sa gutom. Naiinis itong sabi sa kanya sabay angat sa pilay nitong kamay. Tingnan mo kung ano nangyari sa kamay ko. Paano na ako makakapamasada nito kung ganito na ang kamay ko, miss? Inis pa rin itong tanong. Lumipat ang tingin ni Cora sa pilay nito. Does it hurt? Sabay curious na tinusok niya ang pilay nito at napaaray naman ang binata. Miss, pinagloloko mo ba talaga ako? Inis na tanong sa kanya ng lalaki. Kita mo na ang pilay, tatanungin mo pa talaga kung masakit? What? I was just asking. Bakit ba sobrang sungit mo? Naiinis niya na rin sabi. Sino ba naman na hindi magsusungit kung dahil sa'yo, hindi na ako makakapagtrabaho sa loob ng ilang buwan? Ano na lang ang kakainin ko at ibabayad ko dito sa ospital? Sa malaki pribadong ospital mo pa talaga ako dinala ha? Naiinis itong sabi. Pinasadahan din ang kamay nito ang itim na buhok. At saka lamang napansin ni Cora kung gaano itong ka-attractive at kagwapo. Kung tutuusin ay para itong isang model kaya medyo hindi pa rin kapanipaniwala na tricycle driver ang trabaho nito. Hindi naman sa sinasabi ni Cora na pangit ang mga tricycle driver pero kakaiba rin kasi ang dating ng tao na ito compare sa mga nakakasalamuhan niya o nakikita noon. You don't have to worry about anything. Ako nang magbabayad ng hospital bills mo and as for your work, it's okay lang naman kahit hindi ka muna mag-work hanggang hindi ka patuloy ang gumagaling at ang kamay mo. Ako na rin munang bahala na mag-provide sa'yo while you're still nagpapagaling pa. Sabi niya na mas kinainis naman ng lalaki. Halata sa abo nitong mga mata ang pagkainis. Tingin mo ba talaga, miss, tatanggapin ko yung mga alok mo na yan? Yes, and why not? Diretso niyang sinabi. Noon mamanay sanay na si Cora na pera ang solusyon sa lahat ng problema. Iyan ang paniniwala niya hanggang ngayon. As long as hindi mo ako kakasuhan at ipapakulong, wala ka magiging problema. Dagdag niya sabay kibit balikat. At halata sa binata na hindi ito natutuwa sa kanyang sinabi.
Sa isip ni Densyo na mga sandaling yon, mayabang ang dalaga at iniisip na ang pera lamang ang solusyon sa nangyari. Tila hindi man lang sumagi sa isip ng dalaga na muntik na itong makapatay dahil sa pagdadrive nito na tila wala pang alam. Paano kung ipakulong kita? Seryoso na tanong ng binata kaya naglaho ang ngiti sa labi ni Cora. Why would I do that? Taas kilay niyang tanong sa binata. Seryoso naman na tumingin sa kanyang abo nitong mga mata. Dahil binangga mo ang tricycle, kaya ngayon pilay ako at hindi ako makapamasada. You can't do that. I will pay for your hospital bill naman eh. Ako na nga rin ang bubuhay sa'yo at papalitan ko rin ang nasira mong tricycle. Sabi niya pero ang totoo ay kinakabahan na din siya dahil baka totohanin nga nito ang sinabi. At kung sakali man natotohanin ng binata ang banta nito na ipakulong siya, hindi niya na alam kung ano pang mangyayari sa kanya sa loob ng kulungan. Baka nga magkatotoo ang sinabi ni Seiya na mauuwi siya sa pakikipag-away sa mga pulis na magbabantay sa kulungan niya. Sa itsura pa naman itong lalaki para bang lagi itong seryoso. O baka mukha lang. Tingin mo ba talaga gano'n lang yung kadali, miss? Sabay irap ulit ng lalaki. Come on, wag mo na akong kasuhan. Aside from makakapag-hire ako ng magaling na abogado para mapawalang sala agad ako, mauuwi lamang sa walang effort mo. And besides, I'm willing to take full responsibility naman for you eh. Ako na ang bahala sa'yo, diba? Hindi mo kailangang magpasada kasi ako nang bahala sa'yo. Nagbuntong hininga ang lalaki. Inalis din ito ang kumot na nakatakip sa ibabang parte ng katawan nito. Alam mo, miss, bakit kaya hindi ka muna humingi ng tawad sa akin dahil sa ginawa mo? Imbes na magsabi ka ng ganyan. Baka kapag ginawa mo yon, magbago pang pasya ko at hindi na kita ipapakulong. At si Coraline nga ang tipo ng tao na hindi talaga marunong humingi ng tawad. Bata pa lang kasi siya ay sanay na siya lang ang palaging tama. Pinalaki rin kasi siya ng mga magulang niya na spoiled brat, kaya ang feeling niya ay siya na ang laging tama. But, nag-aalangan niyang sabi pero nang taasan siya ng kilay ng binata ay nagbuntong hininga siya ng malalim. Fine, I'm sorry. Oh, bakit parang hindi naman bukal sa loob mong paghingi mo ng sorry? Parang pinipilit pa kita, miss, ha? Nakataas pa rin ang kilay na sabi nito. Gusto ni Cora na mainis pero naisip niya na siya rin naman talagang may mali. At hindi pwedeng ituloy ang banta na ipapakulong siya dahil hindi niya na kayang matulog sa kulungan kahit isang gabi lang. Kaya nagpakumbaba na lang siya. Huminga pa muna siya ng malalim bago nagpaawang tumingin sa mga mata nito. I'm really sorry. Malumana niyang sabi tsaka iniabot niya ang kamay nito kaya napakunot ang noo ng binata. Hindi ko naman sinasadya nangyari kanina eh. Malalim lang talagang iniisip ko habang nagdadrive tapos bigla ka na lang pinutol ng binata ang sasabihin niya. Teka. Bakit parang kasalanan ko pa yata ang nangyari sa atin? Ikaw nga tong sumalpok at hindi marunong mag-ingat. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ka nakakuha ng driver's license mo kung ganyan ang driving skills mo. Kaya medyo na-offend pa siya sa sinabi nito at bigla niya rin binitawan ang kamay nito. Marahas ang bigla niyang pagbitaw sa kamay ng binata. Aba hoy, grabe ka naman sa driving skills ko ah. I got my license noong 19 pa lang ako. Parang hindi naman ka panipaniwala. Sa totoo lang pang beginner ang driving skills mo. Biruin mo, nagawa mo ba namang salpukin ng tricycle na nasa tamang daan at nasa tamang lane rin? Naipailing-iling ang binata. Malalim lang iniisip ko kanina. Kaya huwag mo maliitin ang driving skills ko. Inis niyang sinabi. Oh, bakit parang galit ka na? Akala ko ba'y gusto mo pang humingi ng tawad sa akin? Nagtaas ulit ng kilay sa kanyang binata kaya natigil siya sa pagmamaktol at kumalma ulit. Inabot niya rin ulit ang kamay nito at sa mas mahinahon na boses ay humingi ulit siya ng tawad. Pero medyo gago rin talaga tong lalaki sa halip na sabihin kung pinapatawad na ba siya nito o hindi pa. Ang sinabi naman ay pag-iisipan lang daw muna nito. Gigil na gigil tuloy si Cora na lumabas sa kwarto pero syempre, hindi niya yun pinahalata sa binata dahil baka ituloy pa ng binata ang kaso sa kanya. Oh,
Bakit parang bad trip na bad trip ka yata? Natatawa na tanong sa kanya ni Sia pagpasok niya sa kwarto kung nasaan ito. Wala. Inis niyang sinabi. Ano ngang nangyari? Imposible namang wala. Kamukha mo na si Anger, oh. Paano nakakainis kasi ang lalaki yun? Hindi niya na lang kaya ako patawarin. Sabi niya pa naman kailangan niya raw munang pag-isipan kung dapat niya ba akong patawarin o sampahan ng kaso. Pagsusumbong niya. Dahil doon ay nagsabi naman si Cyrus na ito na nga raw muna ang makikiusap sa lalaki pero ang taksil niyang BFF pagbalik ba naman sa kwarto ay imbes na sa kanyang kampe ay ang tricycle driver nang pinagtanggol. Pulang-pula pa talaga ang bumukha dahil sobrang gwapo raw ng tricycle driver na yon. Gaudencio Fort de la Vega? Banggit niya sa buong pangalan ng binata sa sandaling makapasok siya sa loob ng private room kung nasaan ito. Kumain ng apple ang binata at nakakunot ang noo sa kanya. Pinakita naman ni Cora ang papel na hawak niya kung saan nakapaloob ang information ng binata. Age 32. Birthplace Davao. Address Bulacan, Norzagaray. Status single. Binabasa niya yung information sa papel na hawak at naglalakad papunta sa may tabi nito. Occupation, tricycle driver. Blood type, AB positive. Ako mang ililipat na ni Cora ang papel na hawak sa next page pero bigla yung inagaw sa kanya ng binata. Tama na. Alam ko na ang lahat ng bagay tungkol sa sarili ko. Hindi mo kailangang basahin ang lahat ng to sa akin. What? I'm just letting you know. Sabi niya sabay upo sa upuan ng tabi ng kama. You have a quite long name. Anong nickname mo? Densyo. Okay, Densyo nang itatawag ko sa'yo. Ngiti niya. Medyo mabait na siya sa binata dahil iyon ang sabi ni Seiya sa kanya. Ayon kasi sa BFF niya ay mas lalo lang mapipikon sa kanyang tricycle driver na to at sasampahan pa siya ng kaso. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong ni Densyo sabay kagat sa hawak na apple. Coraline Grace Vitale. Mahaba rin naman palang pangalan mo eh. Anong palayaw mo? Cora. Okay, yan na rin ang itatawag ko sa'yo. Sabi pa nito bago nag-abot ng mansanas mula sa maliit na bedside table. Oh, kainin mo. Tiningnan ni Cora ang mansanas. Hindi na huhugasan? Hinugasan ko na ang lahat ng yan kanina. Pero ikaw, kung gusto mo hugasan ulit. Nagkibit balikat si Cora. Tinanggap niyang mansanas tsaka kumagat doon. Tinangnan niya rin ang pilay nito na parang hirap na hirap ang binatang igalaw. Masakit pa bang pilay mo? Tanong niya sabay nag-angat ng tingin sa mukha nito. Oo, parang mas lalo ang sumakit ngayon kaysa kahapon. Pero uminom naman ako ng pain reliever kanina. Paliwanag nito. Ikaw, kamusta na yung sugat at sungay mo sa noo? Ha, anong sungay? Yung sungay mo pang unicorn, napapatubo pa lang. Pigil ang tawa na sabi nito tsaka napangiti nang mapanguso siya. This is not sungay? Hindi nga, pero mukha naman. Natatawa pa rin sabi nito. Kapag kuha na inabot ng kamay nito ang kanyang noo. Masakit pa ba? Habang diretso ito nakatingin sa mga mata niya ay nagtanong ito. Hindi na, lumait na rin kahit papaano. Kagabi mas malaki pa to. Ha, muntik na pala talagang maging sungay ano? Nakakainis si Densyo pero at the same time ay masaya rin itong kasama. Kaya kahit papaano ay malapit na silang dalawa sa isa't isa. Para bang normal na rin sa kanilang dalawa ang lagi nilang pagtatalo. Napansin din ni Cora na maraming mga kakilala si Densyo. Ang daming mga taga dito at lahat ay may dalang prutas o kung anumang klase ng pagkain para sa binata. Pero kapag dumadalaw ang mga kaibigan o kamag-anak ni Densyo, ay hindi na siya nagpapakita sa kanila at para nga siyang isang kabute na bigla-bigla na lang sumusulpot kung kailan niya gusto. Gusto mo ba? Alak sa kanya ni Densyo nang kinakain itong kung ano. Dala ng barkada nito na dumalaw kanina at halos kakaalis lamang. What's that? Curious yung tanong. Suman, gawa to ng kumare ko. Sagot nito. Kumare? Di ba yan yung mga kabet? Napaubo-ubo si Densyo sa sinabi niya.
Teka, ano? Well, I heard from one of my maid before na ang mga magkumare at kumpare raw, madalas na mga nagkakabitan. Does it mean kabit ka rin ng kumare mo? Kaya mas lalo lamang na paubo-ubo si Densyo nang dahil doon. Hindi ako kabit ano? At sa itsura kong to, mukha ba ako magiging kabit? Yes, I mean, you look handsome. Matinik sa babae ang itsura mo, so I won't be surprised kung magiging kabit ka man dahil na-fall sa'yo ang kumare mo. Sa halip na mainis ay napatawa na lamang sa kanya si Densyo. Likot din ang imagination mo, no? Hindi ako kabit. Hindi ako magiging kabit. Ang katulad ko ay dapat na siniseryoso at hindi ginagawang kabit lang. Ang sa bagay, sa sobrang gwapo ba naman ito, dapat lang talaga na hindi to ginagawang kabit o second choice. Galing ka na ba sa trabaho mo? Tanong ni Densyo paglipas ng ilang sandali. Yeah, pero hindi ako sa office nagtrabaho, sa coffee shop lang. Sagot ni Cora. Mula noong nagkasagutan sila ng kanyang ama tungkol sa pagpapakasal niya kay Israel, ay hindi na siya pumasok sa office niya. Sa ospital o kaya naman ay sa coffee shop na matitipuhan niya lang siya nagtatrabaho. Kung sa opisina niya kasi siya magtrabaho, tiyak na magkikita na naman sila ng kanyang ama at maging si Israel. At ayaw niya na munang makaharap sino man sa kanilang dalawa. Since malaki na ang kasalanan niya kay Densyo ay inaraw-araw niya na ang pagdalaw dito just to make sure na nasa mabuti na talaga ang kondisyon nito. Ayaw niya kasing makulong. Coraline! Ganun na lang ang gulat nilang dalawa nang bigla na lang may nagbukas ang pinto ng kwarto at pumasok sa loob ang kanyang amang si Israel, secretary at bodyguard nito. Pareho sila ni Densyo na abala sa pagbabalat ng orange nung dumating ang kanyang ama. Dad! Gulat niyang sabi at napatayo. What are you doing here? Are you really going to ask me that stupid question, Coraline? Ikaw, anong ginagawa mo dito kasamang walang kwentang lalaking yan? Napatigil si Densyo sa pagkain ng orange. Kagat lang nito ang orange at gulat na gulat habang nakatingin sa ama ni Cora na bigla na lang nanduduro. Sa isip ni Densyo ay ano bang ginawa niya at tinadamay bigla siya ng ama ni Cora. Siya nga itong naagrabyado. Sino bang walang kwentang lalaking yan? At lagi ka na lang nandito para bantayan siya? Galit na galit pa rin ang ama ni Cora. Si Densyo naman ay takang-taka pa rin habang ngumunguya. He is my husband. Matapang na sagot naman ni Cora na sa mga oras na yon, iyon na lang ang tanging naisip para tigilan na siya ng ama niya at lalaki na gusto nito para sa kanya na sobrang obsessed sa kanya. Sa gulat ay napaubo si Densyo at napabulunan pa ng sariling laway. You're what? Gulat na sabi ng ama ni Cora. Mataray naman siyang sumagot. You heard me at first, Dad. Asawa ko ang lalaking to. He got into an accident. Kaya nandito ako para alagaan ang asawa ko. At nananatili din na hindi nakakibo si Densyo dahil sa gulat. Naaksidente na nga lang siya tapos bigla pa siyang nagkaasawa. At kung swerte na hindi siya namatay sa aksidente na yon, pero mukhang minalas naman siya dahil para bang hindi aksidente ang papatay sa kanya kundi ang matalim na titig sa kanya ng ama ni Cora at ng lalaking kasama nito. Ganon pa man ay hindi na nagsalita si Densyo para ipagtanggol pa ang kanyang sarili. Hinayaan niya na lang si Cora kung anong gagawin nito. Bagay na siyang pinagpapasalamat naman ni Cora. Mabuti na lang at hindi rin umepal tong si Densyo at hinayaan na lang siya. Nahihibang ka na ba talaga, Cora? Galit na sigaw ni Mr. Vitales sa anak. I can't believe this, sabi naman ni Israel. Hindi ako nahihibang, Dad. Densyo is my husband. Sabay hawak niya sa kamay ni Densyo. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. What do you want me to do? Should I kiss him in front of you para maniwala ka na ang lalaki na to ang asawa ko? Kaya hindi ako pwedeng ipakasal dyan sa lalaki na yan. Sabay duro niya kay Israel. Tumigil ka nga, Cora. Hindi ako natutuwa sa mga sinasabi mo. Hindi ka pwedeng kasal na sa lalaking yan. At bakit hindi? Mahal ko naman siya. Mahal namin ang isa't isa. Kaya wala akong nakikitang mali kung maging kasal man kaming dalawa. You are bound to marry Israel. No?
I am not bound to marry him. You just want me to marry him. Ikaw ang may gusto. Kayong dalawang may gusto kahit ayoko naman talaga sa kanya. Sumabat pa siya. You know what, Dad? Ang mabuti pa'y umalis na lang kayo, Dad. Katulad ng sinabi ko sa inyo, hindi niyo ako mapipilit na pakasalan ng lalaki na gusto niyo. Dahil kasal na ako. Kasal na ako sa lalaking mahal ko. Marahas na hinawakan ng kanyang ama ang pulso niya. No, you're coming home with me, Cora. No! Kailangan ako ng asawa ko. Kaya hindi ako uuwi. At marahas niya rin na inagaw ang kamay niya na hawak nito. Pwede ba, Dad? Tigilan niyo na nga ang pakikialam sa buhay ko. Matanda na ako para magdesisyon sa sarili ko. Hindi ako sasama sa inyo. Magpapaiwan ako dito kasama ang asawa ko dahil kailangan niya ako. Hinawakan ulit ng kanyang ama ang kamay niya at sobrang dahas ang pagkakahawak nito na nasaktan na si Cora. Siguro'y mag-iiwan niya ng pasa sa pulso niya. Sasama ka sa akin pa uwi, Coraline. Dad, ano ba? Nasasaktan ako. Naiiyak at nasasaktan na sabi ni Cora. Sir, ang mabuti pa bitawan niyo na po si Cora. Nasasaktan na siya. Malumanay na sabi naman ni Densyo. Sino ka ba sa akala mo para makialam dito? Galit na tanong ni Mr. Vitali kay Densyo. Wala kang karapatan na makialam dito. Ako ang ama ni Coraline kaya ako masusunod. Nagdilim ang mukha ni Densyo. Halatang hindi nagustuhan ng sinabi ni Mr. Vitali. At asawa ko po ang anak ninyo. Sir, responsibilidad ko na protektahan ang asawa ko. At gagawin ko yon kahit laban pa kanino. At ang mas mabuti pa ay bitawan niyo na lang po ang kamay ng asawa ko habang nakakapagtimpi pa ako dahil ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang may nananakit sa kanya. At wala akong pakialam kung sino ka pa sa buhay niya. Labis pang nagalit ang kanyang ama kay Densyo at sa pakikialam nito, subalit matapos din ang mahabang sagutan nilang lahat, sa wakas ay sumuko rin ang kanyang ama nang mapagtanto na wala na siyang balak na sumama dito. Akin ang pulso mo, sabi ni Densyo noong silang dalawa na lang ang naiwan sa loob ng silid. Patong mo sa lap ko, gagamutin ko lang. Sinunod naman ni Cora ang sinabi ni Densyo at pinatong niya sa lap nito ang pulso niya. Agad naman yung ginamot ni Densyo gamit ang isang kamay dahil hindi pa rin ito magamit ang mga pilay. Tulad nga ng inaasahan ni Cora, namumulang pulso niya at nag-iwan ng pasa sa sobrang higpit ng pagkakahawak doon ng kanyang ama kanina. Matapos nitong magamot ang pulso niya ay nag-usap silang dalawa ng masinsinan. Nananahimik lang ako nung kanina kasi baka may dahilan ka at pinakilala mo akong asawa dun sa ama at lalaki kanina. Sadyang hindi lang ako nakapagtimpi kanina nung sinaktan ka na nila. Pero nangangamba na ako sa banta ng tatay mo, miss ha. Baka patayin talaga nila ako. Nag-aalala sabi ni Densyo dahil bago umalis ang ama niya kanina ay nag-iwan pa ito ng banta na papatayin daw nito si Densyo. Nagbuntong hininga naman si Cora dahil sa ginawa niya kanina ay responsibilidad niya na rin na protektahan si Densyo. Don't worry about them. Wala silang magagawa sa'yo. But first, let's get married. Diretso niyang sinabi na para bang baliwala lang sa kanya ang sinabi niya na pagpapakasal habang si Densyo naman ay napaubo-ubo na naman dahil sa gulat. Ano? Bigla namang napataas ang boses ni Densyo. Nahihibang ka na ba talaga? Miss Coraline, iyon din ang unang pagkakataon na binanggit nito ang buo niyang pangalan. At sa tono pa ng pagkakabanggit nito sa pangalan niya, ay para bang iyon ang nagtatawag ng baliw. I'm not. Handa talaga akong pakasalan ka. Diretso niyang sinabi. Sa totoo lang ay iyon naman talaga ang naisip ni Cora para tigilan na siya ng kanyang ama na hindi na siya pilitin at ipakasal pa sa walang kwentang Israel na yon. Handa siya na gawin ang lahat para lamang pumayag si Densyo na magpakasal sa kanya. Mas mabuti pa nga kay Densyo na lang siya magpakasal. Total, kahit nakakabwisit ito, ay alam niya na mabait naman ang binata. Isa pa, mabilis lang sila makakapagpa-annul, lalo pat hindi naman pang seryosohan ang pagpapakasal nilang dalawa. You must be kidding me. Ang hindi pa rin makapaniwala na sabi ni Densyo. Ang uri ng tingin nito sa kanya ay para bang sinasabi na nababaliw na talaga siya. Hindi nga ako nagbibiro.
I'm really willing to marry you. O pues ako hindi willing, sabi nito. And why not? Maagap niya na masaad. What's wrong with me? Bakit ayaw mo akong pakasalan? Maganda naman ako Tsaka mayaman din. Ayoko. Higa na si Densyo sa hospital bed at ginawa pa ng una ng isang braso. At ang pilay nitong braso ay pinatong sa dibdib. Hanap ka na lang ng ibang magpapakasal sa'yo, yung mas willing na madawit sa alitan niyo ng ama mo. Densyo, sige na naman tulungan mo na ako. Pamimilit ni Cora pero hindi siya pinansin ni Densyo at pikit na lamang ang mga mata. Nagpapahinga ako, Coraline. Ayokong tuluyan na mamahinga kung papayag ako riyan sa gusto mo. Antok lang sabi ni Densyo. Pero hindi pa rin siya tumigil. Kailangan niyang makonvince si Densyo na pumayag sa gusto niya dahil iyon na lamang ang tanging paraan na nasa isip niya para lubayan na siya ng kanyang ama, lalo na sa pagdating sa pagpapakasal kay Israel na hindi niya naman mahal. Bukod pa roon, hindi na pwede na hindi ito pumayag sa gusto niya, lalo pat nasabi niya sa kanyang ama at sa harapan mismo ni Israel na asawa niya si Densyo at kasal na siya dito. Kung pakakasalan mo lang ako, wala ka ng kahit anong iisipin. Hindi mo na kailangan magtrabaho dahil ako nang bahala sa ating dalawa. Hindi ka na rin lugi kung ako magiging asawa mo dahil bukod sa mabait at maalaga akong tao, hindi rin naman maikakaila na maganda rin naman ako. Panimula ni Cora kaya muling napamulat ang isang mata ni Densyo. Mahina rin itong natawa dahil sa mga pinagsasasabi niya. Ligawan mo muna ako, miss. Bakit? Babae ka ba para ligawan ko pa? Tuluyan na nagmulat ang dalawang mata nito tsaka diretsong tumingin sa kanya. Bakit? Hindi ba ikaw tong nag-alok ng kasal kahit hindi naman kita type? Hoy, ang kapal naman ng mukha mo para sabihin na hindi mo ako type Tumaas ang sulok ng labi ni Densyo na para ba naaasar pa. Bakit? Totoo naman Hindi naman talaga kita type. At sino naman ang type mo, Aber? Yung maputi na babae na laging bumibisita sa'yo dito. Nagkunot noo si Densyo. Sinong babae? Yung madalas na bumisita sa'yo dito na minsan ay nagdadala rin ng suman na pinapakain mo rin sa akin. Sabi niya sabay humalukip-kip. Si Maria. Tumawa ito. Kapag sinabi ko bang oo, magsiselos ka? Bakit naman ako magsiselos? Di na naman kata-type. Humalakak si Densyo. Pero inaalok mo ako ng kasal. Pero hindi naman ibig sabihin nun type na kita. Aba, ang kapal din naman talaga ng mukha mo para isipin yun Kung hindi mo pala ako type tapos inalok mo ako ng kasal, ang ibig sabihin na nun ay mahal mo na ako. Nakataas pa rin ang isang sulok na labi ni Densyo at para bang tuwang-tuwa pa ito sa nakikita na emosyon sa kanyang mukha. What? Kaya mas lalo lang natawa sa kanya si Densyo. Wala yun si Maria, anak lang yun ng kaibigan kong isa ring tricycle driver. Mabait lang sa akin ang magulang nun kaya medyo naging malapit na rin siya sa akin. Bakit ka nagpapaliwanag? Taas kilay niyang tanong. Wala, gusto ko lang mag-explain. Bakit ba? At talagang hindi niya pinilit si Densyo na pakasalan siya. Ang akala siguro ng binata ay maglolo ko lamang siya sa alok niya na yon. Kahit nga si Sia ay nagulat at natawa rin sa kanya nung sabihin niya dito na gusto niyang pakasalan si Densyo. Pero seryoso si Cora sa gusto niyang mangyari. Mas gugustuhin niya pa na makipag-flash marriage sa isang tricycle driver kaysa maikasal sa walang kwenta at mayabang na Israel na yon. Kamusta ka na, Densyo? Kailan ka raw makakalabas dito? Ang tanong ni Maria kay Densyo sa mababang boses. Hindi ko alam kung kailan pero maayos naman ako. Sagot ni Densyo bago kinuha ang dalang suman ni Maria. Salamat nga pala dito sa suman mo, Maria ha. Ngumiti si Maria. Nako, walang anuman. Sila itay na rin ang may sabi na dalang ka niyan dahil alam nila na paborito mo ang suman. Dumalaw na naman ang dalaga sa kanya at tulad ng dati ay may dala ulit itong suman at prutas. Habang kumakain si Densyo ng dalang suman ni Maria ay bigla siyang natawa. Paano may biglang sumagi sa isip niya. Bigla niyang naaalala si Cora na ang akala ay may gusto siya kay Maria. Mangganda rin naman talaga itong si Cora. Maputi at saka magaling magdala ng damit.
Bukod sa pagiging maganda ay mabait rin ito at sobrang maalaga din kaya nga mahal na mahal ito ng magulang nito. Ganon pa man hindi gusto ni Densyo ang dalagang si Maria. Tingin niya kasi sa dalaga ay nakakabatang kapatid lamang. 21 anyos pa lamang kasi ang dalaga. May gatas pa sa labi. Ang gusto ni Densyo ay yung hindi naman sobrang laki ng agwat ng edad nila. Bakit ka nakangiti, Densyo? Nagtatakang tanong ni Maria nang mahuli siyang nakangiti na mag-isa doon at napagtanto ni Densyo na nakangiti nga pala siya. Halos patukan niya naman ang kanyang sarili dahil nakangiti siya na mag-isa. Ha? Wala naman. May naisip lang ako. Sagot niya na medyo awkward pa na boses. Densyo! Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Cora sa loob. Nabahagya pa natigilan na makita siya ni Maria. Pasensya na. Hindi ko alam na may kasama ka pala. Kakarating ko lang din po, ma'am. Magalang na sabi ni Maria. Pinagmasa ni Densyo ang dalagang si Cora na tuluyan ng pumasok sa loob. Peke lamang ito nang umiti kay Maria, na noon ay nakayuko. You're Maria, right? Tanong ni Cora kay Maria. Opo, ma'am. Magalang naman nasagot ni Maria. Huminto si Cora sa tapat ni Maria. Hi, I'm Cora. Nag-angat ng tingin si Maria sa mga mata ni Cora. Kayo po ang nakabangga kay Densyo, tama po ba? Kaya natigil si Cora sa tanong na yon. Tumikim si Cora. Yes, ako nga. Bakit niyo po laging dinadalaw si Densyo? Bakit masama bang dalawin siya? Taas noon na tanong ni Cora. Hindi naman po sa ganun, ma'am, pero matapos pong ginawa niyo kay Densyo, hindi po ba dapat nagsisisi kayo ngayon dahil hindi po kayo naging maingat sa pagmamaneho ninyo? Nakagat ni Densyo ang ibaba niyang labi nang makita na naiinis ng itsura ni Cora kaya bago pa man ito makapagsabi ng kung ano-ano ay nagsalita na rin siya. Maayos na kaming dalawa ngayon, Maria. Mabait naman tong si Miss Cora at hindi niya sinasadya nangyari sa akin. Paliwanag niya pero sa halip na matuwa si Coraline dahil sa pagtatanggol niya nga rito, ay kunot na upa siya nito ang tiningnan. Pero Densyo, huwag mo ko alalahanin, Maria. Ngumiti si Densyo. Tiningnan niya rin ulit si Cora na tila hindi pa rin natutuwa ang itsura kaya tinaasan niya lang ito ng kilay. Mabuti na lang at hindi na rin nagsalita pa si Maria at hinayaan na si Cora. Ilang linggo pang nanatili si Densyo sa ospital para magpagaling at walang araw na hindi ito kinulit ni Cora tungkol sa pagpapakasal. Minsan nga ay alam ni Cora na naiinis na rin sa kanya si Densyo dahil sa sobrang kakulitan niya pero wala siyang balak na tumigil hanggang sa hindi na pumayag si Densyo na magpakasal sa kanya. Lalo pa ngayon na hindi pa rin tinitigilan ng ama niya sa kagustuhan nito na magpakasal siya kay Israel. Dad, ano naman po ba to? Inis na tanong ni Cora sa ama nang bigla na lang itong dumating kasama ang dalawang malalaki itong guard at iyon ay para sa pilitan siyang isama pabalik sa bahay nila. Ano pa ba, Cora? Pinapauwi na kita sa atin dahil kailangan mong maghanda para sa magiging engagement party ninyo ni Israel. Pero Dad, ilang beses ko bang kailangang sabihin sa'yo na ayoko nga magpakasal kay Israel? Hindi ko siya mahal. Si Densyo ang mahal ko. Sigaw niya at patuloy na nagpumigla sa pagkakahawak sa kanya ng dalawang malaking security at ang ilan sa mga pasyente na napapadaan ay napapatingin din sa kanila. May ilan na gusto siyang tulungan ngunit wala namang sumubok. Hindi ka pwedeng ikasal sa walang kwentang lalaking yan. Kaya kung kailangan sapilitan kitang iuwi sa bahay at ipakasal kay Israel ay wala akong pakialam. Total wala ka pa namang katibayan na kasal na nga talaga kayo ng Densyo na yon. Tuluyan ang bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya lubos akalain na magagawa ito sa kanya ng kanyang ama. Dati naman ay mabait naman sa kanyang ama. At bilang nag-iisang anak, lahat ng gusto niya ay sinusunod nito. Maagang nawala ang kanyang ina dahil sa isang malubhang sakit kaya naman ang ama niya na lang ang mag-isang nagpalaki sa kanya. Ito lang ang mag-isang nag-alaga at nagpapasaya sa kanya. Halos lahat ng paraan ay ginagawa ng kanyang ama para lang mapasaya siya kaya nga itinuring niya na rin itong hero. Ngunit bigla na lamang nabulag ang kanyang ama sa yaman. Sa kapangyarihan sa kumpanya kaya maging siya na nag-iisa at mahal na mahal itong anak ay
nakahanda na itong ipakulong para sa malaking yaman at posisyon nito sa kumpanya. Bitawan yung asawa ko. Parang kulog ang boses ni Densyo. Malalim ang mukha nito habang naglalakad palapit at dahan-dahan naman na lumuwag ang pagkakahawak ng mga bodyguard ng kanyang ama sa kanya hanggang sa tuluyan na nga siyang binitawan ng mga ito kaya mabilis namang tumakbo si Cora palapit kay Densyo at saka yumakap siya dito. Mga gunggong, bakit yung binitawan ng anak ko? Galit na singhal ng kanyang ama sa mga bodyguard. Kasi sir, yun po ang utos ng asawa niya. Natatakot na paliwanag ng isa. Bobo, sino bang boss niyo sa aming dalawa? Hindi ba't ako? Pagalit pa rin ng kanyang ama. Galit na galit pa rin na hinarap ng kanyang ama si Densyo na madilim din ang mukha. Wala kang karapatan na makialam dito, Poncio Pilato. Kaya ang mabuti pa ay isoli mo na sa akin ang anak ko. Magugutom lang siya sa'yo kung ikaw ang makakatuluyan niya. Hindi ikaw ang lalaking nararapat para sa kanya. Hindi ho magugutom sa akin ang anak ninyo dahil masipag ho ako magtrabaho. At mas lalong hindi ko siya hahayaan na magutom sa piling ko. Seryoso namang sumagot si Densyo. Pasensya na sir. Sobrang mataas ang respeto ko sa inyo dahil sa ama kayo ng asawa ko. At mahal niya kayo. Ngunit kung ganito lang din ang gagawin niyo sa kanya, magpasensyahan na lang tayo dahil baka tuluyang mawala ang respeto ko sa inyo. At ang pinakaayaw ko pa naman sa lahat ay ang sinasaktan ng mga mahal ko sa buhay. Matapos ang nangyaring gulo, hindi pa rin tumigil si Cora sa pag-iyak. Kahit pa noong umalis na ang kanyang ama kasama ng bodyguard nito, ngunit sumumpa pa ang ama niya na hindi ito titigil hanggang hindi siya bumabalik at hindi niya hinihiwalayan si Densyo. Nangangamba na si Cora sa kung ano pa ang susunod na gagawin ng kanyang ama. Pumapayag na ako magpakasal sa'yo. Biglang sabi ni Densyo habang inaalo siya para tumigil na siya sa pag-iyak. Puno ng luha ang mga mata na tumingala siya kay Densyo. Talaga? Oo. Sa tingin ko yun ang tamang paraan para lubayan ka na ng iyong ama. Total, una pa lang ay dinamay mo naman ako sa gusot ng iyong mag-ama. Mas mabuti pang diretso na lang natin to. Kahit naman kasi hindi ako pumayag na magpakasal sa'yo, idadamay pa rin ako ng ama mo. Masayang masaya si Cora dahil pumayag si Densyo na magpakasal sa kanya. Kaya naman na makalabas sa si Densyo sa ospital, ay diretso na kaagad siya sa pagpapakasal sa munisipyo kasama ang ilan sa mga kabarkada ni Densyo bilang saksi sa pag-iisang dibdib nilang dalawa. Maging ang barkada ni Densyo ay gulat na gulat sa biglaan nilang pagpapakasal pero hindi nila sinabi sa mga ito ang tunay na dahilan. Isa sa mga kasunduan ni Densyo bago sila ikasal, sa oras na makasal sila ay sa bahay nito sila titira at hindi sa mansyon kung saan siya nakatira kaya kahit alanganin si Cora dahil hindi naman siya sanay tumira sa ganoong klase ng bahay ay pumayag pa rin siya para lamang hindi mag-back out si Densyo. Oh pare, kamusta ka na? Tanong kay Densyo ng kaibigan niyang si Anton nang makita siya sa labas ng bahay niya. May dala itong isang bilao ng pansit. Kasama ni Anton ang asawa na may dala-dala namang coke. Nabalitaan namin na nakauwi ka na dito sa bahay mo kaya napadalaw kami mag-asawa. Eto, ayos naman ako pare. Sa awa ng Diyos ay bumuti na rin ang lagay ko. Nakangiting sagot ni Densyo sa kaibigan. Pasensya na nga pala kung hindi kami nakadalaw sa iyo sa ospital ha. Alam mo naman, kailangan kumayo dahil sa hirap ng buhay ngayon. Nako, ayos na yun pare. Naiintindihan ko naman yun tsaka maayos naman na ako sa awa ng Diyos at nakalabas na rin kaya hindi na ganun kamahal ang gastos namin. Sabi niya at napatingin sa dala ng mag-asawa. Para sa akin ba yung mga dala ninyo? Oo pre, binili namin kanina doon sa paborito mong pansitan. Aba, baka makatulong to sa'yo para makabawi agad ng lakas mo. Paliwanag ng asawa ni Anton. Salamat pero hindi na sana kayo nag-abala. Sabi niya. Pero syempre, hindi ko tatanggihan yan. Sandali tatawagin ko lang ang misis ko ha para matulungan kayo sa mga dala niyo. Samantala, pareho namang gulat ang mag-asawa sa sinabi niyang misis ko. Pero hindi yun napansin ni Densyo na lumingon sa loob ng pinto kung saan kita niyang asawa na nakataas ang kilay habang nakatingin sa kanya. Ngumisi si Densyo dahil
Marahil ay narinig ang nasawa niyang sinabi niya na misis ko, kaya nakataas ang kilay nito sa kanya ngayon. Kaya mas lalo niya na lang gustong asarin ng asawa. Mahal, pakitulungan naman sila kumare sa mga daladala nila para sa akin, no? Wika ni Densyo sa malambing na boses at lihim na natawa noong irapan siya ni Cora, pero tumalima naman sa kanyang sinabi. Samantalang, mas lalo namang natigilan si Anton at ang asawa nito nang lumabas sa si Cora na sa ngayon ay may matamis na ngiti sa asawa at sa kanilang dalawa. Magandang araw sa inyo, tulungan ko na kayo sa dala ninyo. Sabi ni Cora at wala na sa sariling inabot na mag-asawa ang dala nila kay Cora. Pumasok muna kayo sa loob, doon na tayo magkwentuhan. Napapangisi si Densyo. In fairness naman dito sa asawa niya, magaling at marunong talaga itong makibagay at makisama sa ibang tao. Hindi maaalis ang ngisi sa labi niya na siya ay sumunod sa tatlo. Nauna ng mag-asawa at sa huli si Cora. Bahagyang bumilis naman ang lakad ni Densyo para maabutan tsaka kinuha niya ang pansit bilao na bitbit nito. Baka mahirapan ka, sabi niya noong may pagtataka na tiningnan siya ni Cora. Pasensya na kayo sa bahay namin hindi pa kasi ako nakakapaglinis at masyado ako naging abala sa pagbabantay dito sa asawa ko sa ospital. Paliwanag ni Cora noong nasa sala na sila. Ayos lang yun, Mars, sabi ng asawa ni Anton at naupo na nga ang dalawa sa mahaba at lumang sofa. Maupo ka na rin, mahal. Kukuha lang ako ng plato sa kusina para makakain na natin ang dala nila, sabi sa kanya ni Cora. Nagpaalam din muna ito sa mag-asawa bago pumasok sa loob. Samantala, pangisi-ngisi na upo naman si Densyo. Totoo palang sinabi ni na Albert na may asawa ka na raw? Sabi ni Anton. Oo, nung isang linggo lang. Natakot kasi ang asawa ko na baka mawala raw ako sa kanya kaya pinakasalan ng agad ako. Pabirong sabi ni Densyo at narinig din yun ni Cora, kaya ay nakasilip lamang sa magkaibigan. Ilang sandali pa ay dumating na rin ng iba pa nilang mga barkada at lahat sila ay gulat na makilala ang asawa niya. Mabuti na lang at magaling din si Cora na makipagsalamuha sa mga barkada niya at nagpapanggap din silang sweet sa isa't isa na parang ang tunay ngang bagong mag-asawa, na sweet at masaya pa sa umpisa. Pero kapag silang dalawa lamang sa bahay nila, ay daig pa nila ang matagal na mag-asawa na puro away na lang ang ginagawa. Isang araw ay magkasama silang pumunta ni Cora sa palengke at dahil ayaw ni Densyo na gumamit ng sasakyan dahil pagtitinginan lang sila ng mga tao sa kanilang lugar at dahil gusto niya rin na maranasan ni Cora ang simpleng pamumuhay, ang resulta ng pagdaan nila sa paradahan ng tricycle para magpahatid patungo sa palengke ay pinagpiestahan sila ng mga tao roon. Sino pala nakabangga sa'yo? Naipakulong mo na ba? Tanong ni Carla na sobrang alalang-alala sa kanya. Kahit ang dalawang bakla ay manghiyak-ngiyak pa sa pag-aalala sa kanya. Hindi ko pinakulungan nakabangga sa akin, sagot ni Densyo. Napag-usapan na rin namin mag-asawa yan. Sus, dapat sa bumangga sa'yo, ipakulong nyo. Hindi mo naman pwedeng nakakagala-gala lang ang mga ganong klaseng tao, ano? Oo nga naman, ang mga ganyang klaseng tao ay dapat hindi hinahayaan na magpagala-gala. Paano kung gawin na naman niya yun sa ibang tao? At sa kasamaang palad ay hindi tulad mo na nagawang makaligtas. Sabat pa ni Aura. Natawa na lamang si Densyo nung mapaubo-ubo si Cora sa kanyang tabi. Ang totoo niyan, wika ni Cora na may pag-aalangan. Ako kasi ang nakabangga sa tricycle ni Densyo. Akong may-ari ng sasakyan. Nalaglagang pa nga ng mga taong hindi nakakaalam, kahit maging yung tatlong bakla. Ano? Gulantang nasabi ni Carla. Kung ganun, bakit nagpakasal pa kayo kung muntik na palang mamatay si Densyo nagdahil sa'yo? Tumaas naman ang kamay ni Densyo paakbay sa asawa niya, at saka kinabing niya rin palapit sa katawan niya si Cora na kunot noo siyang tiningnan. Mahal ko kasi, saka ganun talaga tong misis ko kapag nagsiselos. Amazona Dama ni Densyo ang pagtalim ng tingin ni Cora sa kanya pero hindi niya yun pinansin. Ang ibig mong sabihin kapag nagsiselos tong misis mo ay kaya kanyang saktan at patayin? Bulantang nasabi ni Carla. Oo, mataray din naman na sumagot si Cora. At kaya ko rin manakit ng ibang tao.
Kaya wala lang talagang may magkamaling dumikit sa asawa ko. Dahil hindi ko sila sasantuhin kahit ano sino pa sila. Sa sinabing yun ni Cora ay napalunok ang tatlong bakla. Ang ibang tao sa paradahan ay naiiling at natawa habang si Densyo naman ay mahina na ring natawa dahil hindi niya inaasahan ang sinabi na iyon ni Cora. Parang ang totoo ang banta nito. Medyo kinalibutan din siya. 'Di ba? Sabi sa inyo Amazona tong naging asawa ko eh. Tumatawa pa rin na sabi ni Densyo at siya nang biglang lihim na kurutin ni Cora ang tagiliran niya. Mukhang nakakatakot nga itong naging asawa mo, Densyo. Nauutal pang sabi ni Aura. Hindi naman, cute nga eh. Medyo selosa lang. Masama pa rin ang tingin sa kanya ni Cora at si Densyo pa nga ay pangisi-ngisi lang. Natutuwa pa sa reaksyon na nakikita sa mukha ng asawa. Hindi na pala kami pwedeng umalikid sa'yo, Densyo. Baka magalit at pagsilosan din kami ng asawa mo at araruhin niya rin tong salon namin. Sabi pa ni Gail. Hoy, ano pang akala niyo sa akin? Hindi naman ako ganong kasama at saka isa pa. Hindi ko rin naman kayo pagsiselosan ano? Sa ganda ko ba namang to ipagpapalit pa ako nitong asawa ko sa mga tulad ninyo? Mataray na sabi ni Cora. Aray, ang sakit naman magsalita, Cora. Para naman sinasabi mo na hindi kami papatulan ng asawa mo Sabi pa ni Carla. Hindi talaga. Pagtataray pa ni Cora kaya ang lahat, kabilang si Densyo, ay natawa na rin. Sobrang hindi marunong si Cora sa buhay na nakasanayan na ni Densyo, na maging sa pamamalengke ay wala pa rin itong alam. Hindi rin alam ni Densyo kung dapat ba siyang matuwa o mainis sa asawa niya dahil wala talaga itong alam. Kahit tawag nga sa isda at mga rikados ay hindi rin ito alam. Nasanay kasi ito nakakainin na lang ang mga ihahain ng mga kasambahay nito. Ganun pa man, ay nananatili na sobrang patient ni Densyo kay Cora, lalo na pagdating sa mga tanong nito at pagturo kay Cora sa mga bagay-bagay. Mahal, simba tayo bukas Aya ni Densyo kay Cora na noon ay nasa kusina at inahahanda ang dalang pagkain para sa kanilang dalawa. Sige ba, anong oras ba? At sandali na nag-angat ang tingin si Cora sa asawa. Ikaw, kung kailan ka free? Wala naman akong gagawin bukas Sagot ni Cora. Sige, mga 7:00 na lang ng umaga para pagkatapos ng misa ay diretso na tayo sa mga bilihan dito sa amin. Tumango si Cora. Kumuha na rin ito ng pinggan at inihanda ang mesa para sa kanilang dalawa. Sinabihan na rin ito si Densyo na umupo na at agad din na tumalima si Densyo sa asawa. Habang kumakain ay nag-uusap din silang dalawa. Tulad na lamang ng kung paano siya magiging tricycle driver at mga naging experience niya sa mga naging pasahero niya. Kinabukasan ay araw ng linggo at maaga pa lang ay gising na silang dalawa para maghanda. Pareho nilang nakasanayan na gumising ng maaga kaya hindi na hassle sa kanila ang pagising ng sobrang aga. At dahil nga sa hindi pa nakakapagmaneho ng tricycle si Densyo dahil sa pilay niya at hindi rin marunong si Cora na mag-drive ng tricycle, ang kotse na nito ang ginamit nila papunta sa simbahan. Pinatapos sila ang misa at nananatili pa roon ng ilang pang minuto. May kakausapin na ako. Paalam ni Densyo sa asawa na nakaluhod nang mapansin niya ang tatlong lalaki na nakasuot ng suit na nasa may malaking pinto ng simbahan at may pinag-uusapan. Bahagya lang na tumango sa kanya si Cora at sinundan niya ng tingin hanggang sa makalapit siya sa tatlong lalaki. Nilingon pa ni Densyo ang kanyang asawa at sandaling napagtagpo ang kanilang mga mata. Hinarap ni Densyo ang tatlong lalaki na nakayukod sa harapan nila. Nagbuntong hininga si Densyo at sinabi na mag-usap sila sa labas ng simbahan kung saan hindi sila masyadong matatanaw ni Cora. Anong ginagawa niyo? Bakit pati dito ay sinusundan niyo ako? Seryoso na tanong ni Densyo sa tatlo. Magalang na nagsalita ang isa sa tatlong lalaki. Sir, pinapatanong po ng iyong ama kung talaga ba daw wala kayong plano na dumalo sa wedding anniversary nila ng iyong ina. I don't know, pag-iisipan ko pa, sagot niya. Pero sir, nakikiusap po sa amin ng iyong ina. Ilang anniversary na raw po kayong hindi umaattend at nagpapadala lang kayo ng mga regalo sa kanila. Mas gusto daw po nila kung personal naman po kayong pumunta. Nagbuntong hininga naman ng malalim si Densyo. Sige. Susubukan kong dumalo next week.
Pero don't promise them anything. Sabihin niyo na lang na susubukan ko kamong dumalo. Masusunod po, sir. Matapos ang pag-uusap na lang yon ay sinabihan niyang mga ito na umalis na at huwag na munang magpapakita sa kanila, lalo na sa kanyang asawa dahil baka maghinala at saka siya bumalik sa simbahan. Hindi pa naman siya nakakapasok sa loob ng simbahan ay nakasalubong niya ng asawa na lumabas na rin at nagsabi na tapos na itong magdasal kaya makakapunta na sila sa market. Sino yung mga kausap mo kanina? Tanong sa kanya ni Cora habang naglalakad sila patungo sa kung saan nakapark ang sasakyan nito. Mga barkada ko lang sila. Pagsisinungaling ni Densyo. Sa ngayon ay ayaw niya pang malaman ni Cora ang totoo sa kanya. Mas gusto niyang nakikisama at nagiging mabait ito sa kanya nang hindi pa alam kung sino talaga siya at hindi pa alam ang tunay niyang katauhan. Talaga? Bakit hindi mo ko ipinakilala sa kanila? Bakit gusto mo ba laging ipapakilala kita sa mga barkada ko? Nakangising sambit niya kahit pa daman ni Densyo na nagtatampo si Cora. Marahil ay nasanay na ito sa lahat ng mga nakasalamuha nila ay palagi niya itong pinapakilala bilang asawa niya. Hindi naman sa ganun, tanggi naman ni Cora. Hayaan mo, sa susunod ipapakilala na kita sa kanila. Nagmamadali lang kasi sila ngayon. Ayos lang, kahit hindi na. Ipapakilala kita sa kanila sa susunod, pangako. Sabi niya, para mawala ng tumpo nito. Kahit maging sa mga magulang ko, ipapakilala rin kita. Kapag anda ka na. At talaga? Ipapakilala mo ako sa mga magulang mo? Hindi naman naniniwala ang tanong ni Densyo. Oo naman. Kahit hindi natin mahal ang isa't isa, nang kinasal tayo, ay gusto ko pa rin na malaman nila ang tungkol sa'yo. Lalo na't legal ang pag-iisang dibdib nating dalawa. Ngumiti naman at tumango si Cora. Salamat. Dumating na nga ang araw ng anibersaryo ng mga magulang ni Densyo at sumakto naman na parehong araw din ay anniversary din ng kumpanya nila Cora. Magkahiwalay sila ng event na dinaluhan ni Cora at alam ni Densyo na nagtatampo ngayon ang asawa dahil nakiusap ito sa kanya na kung maaari siyang samahan sa event pero hindi naman pwedeng paasahin niya ulit ang mga magulang niya. Hindi niya pa nga nagpaliwanag sa asawa ang dahilan kung bakit hindi niya ito masamahan kaya nagtatampo sa kanya ngayon si Cora. Anak, bakit parang kanina ka pang balisa dyan? Nagtataka na tanong sa kanya ng ama. Nothing dad, may iniisip lang po ako. Ano pa bang bumabagabag sa'yo anak? May mahalaga ka bang kailangang puntahan? Wika ng kanyang ina. Umiling naman si Densyo. Ayaw niya na magtampo sa kanya ang mga magulang pero nag-aalala talaga siya kay Cora. Naisip ni Densyo kung anong nangyari dito lalo pat sira ulo ang ama nito. Inisip ko lang po ang asawa ko. Anniversary party din po kasi ngayon ng kumpanya nila. Paliwanag niya. Kanina nung sabihin niya ang totoo sa kanyang mga magulang na kasal na siya, ay hindi sila naniwala sa kanya at iniisip na nagsisinungaling lang siya. O kaya naman ay nasisiraan lang ng bait. Nagbuntong hininga naman ang kanyang ina. O siya, sige. Kung talagang totoo ang sinabi mo, pwede ka namang pumunta sa kanya. Pero sasama kami ng iyong ama dahil gusto rin namin siyang makilala. Pero, lumingilinga si Densyo. Paano po mga bisita ninyo? Hindi naman kami magtatagal. Babalik din agad kami kapag nakilala na namin ang asawa mo. Isasama na rin namin kayo para mapakilala sa mga business partners namin. Ang mga assistant na lang muna namin ang bahala sa pag-aasikaso sa kanila. Pumayag naman si Densyo na sumama sa kanya ang mga magulang niya. At tila saktong-sakto lang pagdating nila sa anniversary party ng kumpanya dahil agad nilang nasilayan si Cora na nasa taas ng entablado. Hawak ng ama nito ang isang kamay at para bang pinilit lang na umakyat sa taas at nagsimula na ang ama ni Cora na i-announce sa lahat ang engagement ni Cora at Israel. What the hell are they even thinking? Inis na sambit ni Densyo. Mom, Dad, dito lang po muna kayo. Susunduin ko lang ang asawa ko. Nagpaalam si Densyo sa magulang na sobrang gulantang at ang tanging nagawa na lang ay panoorin siya na umakyat sa stage at biglang hinawakan ng kamay ni Cora sabay hila niya dito palapit sa katawan niya. Sino magpapakasal sa kanya? Kung ang anak niyo ay kasal na sa akin, Mr. Vitale?
Galit na seryoso niyang tanong sa ama ni Cora. Wala na siyang pakialam kung nasa taas man sila ng stage at may mga kamera pang nakatutok sa kanila. Ang ilan sa mga guests ay nagbulong-bulungan na. Densyo, umalis na tayo. Naiiyak na sabi sa kanya ni Cora. Ngunit nananatili namang masama ang titig ni Densyo sa ama ni Cora. Ilang ulit ba namin kailangan linawin sa inyo? Na kahit kailan ay hindi magpapakasal ang anak nyo sa lalaking gusto nyo para sa kanya. Dahil kasal na siya sa akin. Kasal na kaming dalawa at mahal namin ang isa't isa. Hindi ako makakapayag na mapupunta lang sa iyong anak ko. Galit na sabi ng ama ni Cora. Tinawag pa nito ang mga bodyguard para subukan na kunin si Cora sa kanya, subalit maging ang mga ito ay tila alangan at mas lalo pang nagbulungan ng mga guests noong pumunta sa harapan ng magulang ni Densyo na takang-taka at nakilala pa ng ilan sa mga guests. At kanino mo siya gustong mapunta? Diyan sa walang kwenta na lalaking yan? Tanong din ni Densyo. How dare you say na walang kwenta si Israel kung isa ka lang namang hamak na sampas lupa? Hindi ako hampas lupa. San Jove Tale. Kayang-kaya kong buhayin at bigyan ng maayos na buhay ang anak mo. At higit pa ron, ay kayang-kaya ko siyang mahalin. Hindi ako makakapayag na paghiwalayan mo kaming dalawa para lang sa kagustuhan mo na ikasal siya sa lalaking gusto mo at para makuha mong posisyon na gusto niyong dalawa sa kumpanya ninyo. Wala kang karapatan na gawin yan. Matapos noon ay bumaba na sila ng stage at kusa naman na sumama ang katawan ni Cora sa asawa. Lumabas sila patungo sa garden at puno ng pag-aalala na hinarap ni Densyo ang asawa at tinanong kung ayos ang ba ito. Anong ginagawa mo dito? Ang naiiyak pa rin na tanong ni Cora sa asawa. Humabol ako. Sorry kung medyo narito ko ng dating. Actually kasama kong parents ko. Ewan ko lang kung nasa na sila. Paliwanag ni Densyo. Pinunasan niya rin ng luha na umaagos sa mga mata nito. Ano kasama mong parents mo? What if awayan din sila ni Dad? Nag-aalala na sabi ni Cora. Hayaan mo na. Sanay sila sa ganon. Kasama rin nilang tatlo sa magagaling nilang mga bodyguard kaya hindi sila masasaktan ng sino man sa mga tao doon. Hinaplos niya rin ang mukha nito at puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba kanina? Oo, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Wala naman silang ibang ginawa kanina tsaka salamat para sa pagdating mo. Nauutal pa rin sa sagot si Cora. Walang anuman. Asawa na kita eh. Siyempre dapat to the rescue. Ngisi ni Densyo para kahit papaano ay mapangiti niya si Cora. Alam niya na labis itong natatakot at nag-aalala kanina. Kaya maraming salamat. Sa totoo lang, sobrang pasasalamat talaga ni Cora kanina na dumating si Densyo at pinaglaban siya nito sa kanyang ama. Kanina sa stage ay halos hindi na gumana ang utak niya nung bigla na lamang siyang hinila ng kanyang ama at in-announce sa mga guests ang engagement na lang dalawa ni Israel. Son! Biglang may tumawag kay Densyo. Isang medyo may katandaan na ngunit magandang babae. What was that? Anong pangyayari yung kanina? Pareho kaming gulat na gulat ng iyong ama. Ma'am, pinagtanggol ko lang ang misis ko. Pinipilit pa naman na ikasal siya dun sa lalaking hindi siya mahal. Kahit matagal na siyang kasal sa akin. Paliwanag ni Densyo. Kung ganon sila ang magulang ni Densyo, hindi makapaniwala si Cora. Ang itsura ng mag-asawa ay sobrang mayaman. Sa suot pa lamang ng mga alahas at designer na damit. Masasabi niya na galing sa isang maharlikang pamilya. Sa likod ng mag-asawa ay may tatlong lalaki na nakasuot ng itim na suit na natatandaan niyang nakita niya noon sa simbahan na kinausap ni Densyo. Ngayon lang din napansin ni Cora ang suot na asawa na mamahaling suit. Rolls-Royce na most expensive watch at maging ang itsura at vibes nito ay malayo na sa nakasanayan niya. Totoo ba talagang lahat ng sinabi mo sa amin kanina? Hindi pa rin makapaniwala na sabi ng ina ni Densyo, tsaka gulat na bumaling kay Cora. Opo, ma'am. Kailan ba ako nagsinungaling sa inyo ni Dad? Hinawakan ni Densyo ang bewang ng asawa. I am married. At si Cora ang asawa ko. Nananatiling hindi makapaniwala ang magulang ni Densyo. Is she really your wife?
Kasal na ba talaga kayo? Opo, ma'am. Kayo lang naman ni Dad ang may ayaw paniwala sa akin nang sinabi ko sa inyo kanina na may asawa na ako. Sadyang hindi lang siya nakasama sa wedding anniversary niyo dahil nga may ibang family event din siya. Natatawa pang sabi ni Densyo. Pasensya na po kung sa nitong sitwasyon pa niyo nakilala ang asawa ko. Sadyang nagkataon lang po talaga na nangyari to pero mas gusto ko po sana na mas formal na pamamaraan ko ipapakilala ang asawa ko sa inyo. No, it's okay. Wika ng ina ni Densyo. I just can't believe this. You're already married pero wala man lang kaming alam ng dad mo dito. Kapag kuwan ay ngumiti ito sa kanya at matapos ang ngumiti, Hello, Iha. I'm Ivory de la Vega. I'm Densyo's mother. Nag-aalangan na tinanggap ni Cora ang pakikipag-amay ng ina ni Densyo. Ako naman po si Coraline Vitale. My son's right. Maganda ka nga talaga, Iha. Pasensya ka na kung hindi kami naniniwala na kasal na kayong dalawa, ha? Kilala kasi namin tong anak ko. Hindi siya naglilihim sa amin kaya hindi lang kami makapaniwala na ikinasal na pala siya. Sobrang kabado si Cora dahil iniisip niya na baka hindi siya magugustuhan ng mga magulang ni Densyo pero parehong may mga matatamis na ngiti sa labi ang mag-asawa. Ako naman pala si Marco de la Vega. Akong ama ni Densyo. Pagpapakilala ng ama ni Densyo sabay abot ng kamay para makipagkamay sa kanya na agad namang tinanggap ni Cora. Nung gabing yon ay mismo nalaman ni Cora na ang asawa niya ay hindi lamang isang simpleng tricycle driver, kundi anak pala ng napakayamang pamilya na galing sa Espanya. At ang dahilan kung bakit mas pinili ni Densyo ang simpleng buhay at itinago ang totoo nitong tungkol sa tunay nitong pagkatao ay dahil nagsawa na daw ito sa buhay mayaman at maharlika at gustong maranasan mamuhay ng simple hanggang sa natagpuan na nga nito ang babaeng pipiliin nito na makasama habang buhay. Babae na magagawa itong tanggapin sa kabila ng simpleng buhay nito bilang isang tricycle driver. Sa totoo lang, una pa lang ay sumagi na sa isip ni Cora na baka hindi lang simpleng tricycle driver ang asawa niya ngunit dahil sa may tiwala siya dito at mula nung magsama sila sa isang bahay ay napansin niya naman na sanay nga sa simpleng pamumuhay si Densyo ay inalis niya na sa isip niya ang mga nasa isip niya na paghihinala. Bumalik lang ang hinala niya na yon noong nasa simbahan sila at kinausap si Densyo ng tatlong lalaki. Pero dahil nga sa may tiwala siya kay Densyo at sobrang simple lang din ang lifestyle nito, ay inalis niya ulit sa isip niya ang hinala niya na iyon. Matapos ang nangyari, ay hindi na nga sila bumalik sa anniversary ng Goldland at diretso na sila sa wedding anniversary ng mga magulang ni Densyo na sa kabila ng mga nangyari ay naging masaya pa rin sila. Lalo na sobrang mabait din ang mga magulang ni Densyo at sobrang proud at masaya sila na ipinakilala siya ng mga magulang ni Densyo sa mga guests. 2 linggo lang mula nung anniversary party ng Goldland Group ay in-announce sa may bago ng may-ari sa kumpanya. At ang mas kinagulat ni Cora ay ang nang sabihin sa kanya ni Densyo na ito na ang bagong may-ari ng kumpanya. Ang dahilan kung bakit binili nito ang kumpanya ay dahil noon pa man daw ay nagkaka-interes ng mga magulang nito doon. At noong nalaman na unti-unti na ring nalulugi ang Goldland Group ay agad nilang kinumbinsi ang dating may-ari na ibenta sa kanila ang Goldland Group. Matapos malaman ni Densyo ang plano ng magulang, agad nitong sinabi na ito na nga ang bagong mamamahala sa Goldland Group. At dahil nga si Densyo nang magmamay-ari ng kumpanya, ay inalis na nito sa posisyon sa Israel. Lalo pa nung malaman ang ginawa ni Israel na pagnanakaw sa funds ng kumpanya, dahilan ng unti-unti nitong pagkalugi. Maging ang ama ni Cora ay inalis din ni Densyo sa posisyon matapos ang ginawa nito kay Cora. Pareho namang nauunawaan iyon ng mag-ama. Siguro nga isa na rin iyon sa mga naging way para mapagtanto ng ama ni Cora ang lahat ng maling nagawa nito at para mapamukha kay Israel na hindi sa lahat ng pagkakataon ay nakakaayon dito ang mundo. Siguro ay sapat na yun para ma-realize nila ang kanilang mga kamalian. So, magpapa-annulment pa ba tayo? Diretso na tanong ni Cora kay Densyo, nakaharap niya ngayon dito sa loob ng kumpanya niya. Tumaas naman ang kilay ni Densyo. Ha? Bakit naman tayo magpapa-annul? Dahil tinigilan na ako ng aking ama. Ayaw mo ba na iuwi na lang natin sa totohanan? What?
Let's get married for real, Cora. Mas lalong natigilan si Cora at hindi agad na process sa utak niya ang sinabi ni Densyo. Akala nga niya ay nagkakamali lang siya kaya nagtanong ulit siya. For real? Yup. Bakit? Bakit hindi? Nagkunot noo si Cora. Nagugulahan na ako, Densyo. Bakit gusto mong iuwi na natin sa totohanan? Ngumisi si Densyo. Malamang dahil mahal na kita. Hindi naman kita aalokin ng totohanan na kasal kung hindi pa ako umiibig sa'yo. Pang-seryoso ako na klase ng tao. Ano? Hindi pa rin makapaniwala si Densyo. Mahal mo ko? Oo nga. Seryoso ka ba? Hindi pa rin siya makapaniwala. Diretso namang tumingin si Densyo sa mga mata niya. Ang abo nitong mga mata ay kumikislap. Yes, seryoso ako sa'yo at sa nararamdaman ko para sa'yo. Gusto kong totohanin ko ano man ang sinimula natin. So let's get married? Again, Cora? This time pareho na nating mahal ang isa't isa. Nag-init ang pisngi ni Cora. Mabilis din ang tibok ng puso niya. At paano ka naman nakakasiguro na magpapakasal ulit tayo na mahal natin ang isa't isa? Bakit, sigurado ka ba na mahal talaga kita? Yes. Diretsong sagot naman ni Densyo. Una pa lang, obvious naman na mahal mo rin ako eh. Wow, you're so confident talaga, De La Vega ah. Hindi naman makapaniwala niyang saad. Ngumiti si Densyo. I am, mahal. Kaya confident din ako na magkakasama pa tayong tatanda. At totoo naman ang sinabi ni Densyo. Pareho nga sila ng nararamdaman. Mahal nila ang isa't isa at hindi alam ni Cora kung kailan at paano nagsimula. Kung noong unang beses ba silang magkita o noong nagsama na sila sa iisang bahay. Basta namamalayan niya na lang na mahal niya na si Densyo. Natakot na siya umamin dahil baka hindi sila pareho ng nararamdaman at masasaktan din siya. Kaya ngayong inamin ni Densyo na mahal din siya nito at gusto magpakasal sila ay masaya siya. Pero syempre kailangan niya rin munang magpakipot. Niligawan siya ni Densyo ng ilang buwan at sa huli ay nauwi rin iyon sa kasalan. Mahal na mahal kita, Coraline. Kung bibigyan mo man ako ng pagkakataon na bumalik sa nakaraan at umiwas sa pagbangga ng kotse mo sa tricycle ko, wala akong kahit na ano pang baguhin. Dahil iyon ang naging daan para makalala natin ang isa't isa. Mahal na mahal kita at habang buhay kitang mamahalin. Pangako ni Densyo. Mahal na mahal din kita. Sagot naman ni Cora. At sa harap ng mga mahal nila sa buhay ay inangkin nito ang kanyang labi. Kaya napuno ng palakpakan ng simbahan. Pinakamalakas na magpalakpak ay ang barkada ni Densyo. Na kahit nabigla rin ng ipinagtapat ni Densyo ang tunay na pagkatao, ay malugod pa rin na tinanggap nila si Densyo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Coraline,